mahirap mawalay sa mga mahal sa buhay. Yan daw po ang pangunahing sakit na iniinda ng mga OFW o Overseas Filipino Worker habang nasa abroad. Marami sa kanila idinudulog na lang sa isang counseling website ang kanilang mga problema at pangungulila. May report si Mark Salazar. Pakiramdam nila, gatasan lang sila, tinatawagan lang pagkailangan ng pera. Mga makinang magtatrabaho ng walang emosyon. Hindi mo lang alam, patagong nagdurusa ang nanay o tatay mong OFW. At sa OFW Online sila nagsusumbong, isang online counseling na binuo ng Psychology Department ng Ateneo. They feel like piggy banks. Parang yun lang yung silbi nila. So one of the things that we think might be helpful for OFWs is ma-affirm sila on a regular basis ng pamilya nila na appreciate nila yung sacrifice. Yung hindi yung hingi lang kayo ng hingi ng they're not just banks. At magtataka ka, lumalabas na mas maraming lalaki ang nagbubuhos ng sama ng loob nila. 75% ng mga nagdulog ng problema. Palibhasa, itinatago ang katauhan ng mga OFW sa online counseling. Ayon kay Doctor of Psychology Regina Hechenova, pinakamahirap nang hihiwalay ka sa pamilya para itaguyod ang pamilya. Yung agam-agam na baka nalimutan ka na ng mga anak mo o baka may mahal ng iba ang asawa mo. Mahirap talaga yung mawalay sa pamilya. And that in itself leads to a lot of other relationship problems. So for those who are married, usually other than the loneliness, what we encounter are issues of marital difficulty, infidelity. Mas lalo niyong aalagaan sa mga tawag o text ang mahal niyo sa buhay kung nasa Middle East siya. Dahil ayon sa Asian Migrants Coordinating Body, ang Middle East ang pinakamalalang destinasyon para sa mga OFW dahil daw sa mga ulat ng paglabag sa human at labor rights. Tama dahil 64% ng counseling ng OFW online ay mula nga sa Middle East. Pero alam nyo bang sa mga nakausap ng mga volunteer psychologists na mga OFW na lumikas mula sa Libya, mas takot harapin ang kanilang pamilya dito sa Pilipinas kaysa gulong iniwan sa Libya? Kasi ang dami-dami masyadong dumidepende sa kanila. Parang nahihiya sila na sabihin na wala na kaming suporta ngayon. Wala na akong suporta mabibigay sa inyo ngayon. So that kind of parang feeling nila they failed. Panawagan ng OFW Online na suklian ng lahat ang mga OFW sa paraang maiparamdam sa kanilang mahalaga sila't hindi nakakalimutan. Mark Salazar, GMA News. Nito lang 2010, humigit kumulang 2.9 million ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho. Ayon po yan sa National Statistics Office. Nadagdagan pa ito ngayong taon dahil marami sa ating mga OFW ang nagbalikbayan dahil sa mga kaguluhan sa Middle East at pati na rin ang lindol at tsunami sa Japan. Pero may good news ang Department of Public Works and Highways o DPWH. 12,000 trabaho ang inilaan nito sa mga nangangailangan. May report si Tina Panganiban Perez. Ilang beses nang huminto sa pag-aaral si Senen dahil sa problemang pampinansyal. Kaya sa edad niyang 25, hindi pa siya nakakatapos ng kolehiyo. Financial problem din po ang problema. Wala kang balak bumalik? Meron din po. Para matapos ko yung 2 years course na lang po ang kulang ko eh. Bari nakatapos na po ako ng 2 years. So 2 years na lang. Anong kurso mo? HRM. Para makatulong sa kanyang pamilya, namamasada siya ng tricycle. Ang 300 pesos na kita niya kada araw, pandagdag sa panggastos nilang mag-anak. Pero ang Department of Public Works and Highways nag-aalok ng trabaho sa mga out-of-school youth na tulad ni Sanen na mas malaki ang sahod. Minimum wage na 404 pesos ang bayad sa 8 oras na trabaho bilang road maintenance worker. Pananatilihin nilang malinis ang kalsada at drainage at magtatabas ng mga damo. Pwede rin mag-apply ang mga anak ng mga OFW na biglang napauwi ng Pilipinas at ang mga mahihirap. Kasama dito, hindi lang pang OFW to, kundi pati yung mga out-of-school youth, no? At saka yung mga na-identify ng DSWD, poorest members or marginalized members of this community. Nationwide ito, about 12,000 all in all. 800 million pesos ang nakalaang pondo ng gobyerno para rito. Galing ang pera sa road users tax na sinisigil sa lahat ng mga nagpaparehistro ng sasakyan. Isa si Eric, 19 years old, sa mga out-of-school youth na natanggap na sa trabaho. Kahapon lang siya nagsimula.
para po makatulong po sa mama ko. Tapos makaipon rin po para may pang-tuition po ako sa pasukan. Si Nelia naman, 47 years old, 5 taon ng street sweeper. Sa edad ko, hindi na ako makakahanap pa ng mas magandang hanap buhay. Kasi kailangan talagang malinis namin ang buong kalsada dahil aware kami sa pagbaha. Ayaw din naman namin ang opisina namin na mapulaan. Ang mga gustong mag-apply, maaaring pumunta sa District Engineering Office sa kanilang komunidad. Maliban sa mga karaniwang requirement pag nag-a-apply ng trabaho, magdala rin ng katibayang anak kayo ng OFW o na kayo'y out-of-school youth. Tina Panganiban Perez, GMA News.